March 18, 2023, nang biglaan na lamang ideklarang brain dead si Angela Craig. Isang devoted mother sa 6 nitong anak at isang butihing may bahay kay James, ang dentistang asawa nito ng halos 25 years. Pero lahat ay nagtataka kung paanong dinapuan ng isang misteryosong sakit si Angela. Maingat ito sa kanyang kalusugan at parating nagwo-workout. Hanggang sa isang kaibigan ang magbibigay ng unang clue sa kung sino ang posibleng may gawa nito. Lumalabas na unti-unting nilason si Angela gamit ang protein shake. At ang itinuturong may gawa, ang sariling asawa umano nito na si James. Makuha pa kaya ni Angela ang hustisya? Kaya't kunin na ang inyong mainit na kape at simulan na natin ang kwentong krimen ng The James Craig Murder Case. Si Angela Craig ay isinilang noong April 15, 1979 sa Dodge City, Kansas. Nagmula ito sa malaking pamilya at isa sa 10 magkakapatid. Inilalarawan ito bilang intelligent, fun, and energetic with an amazing sense of humor. Mahilig ito sa mga hayop kahit pa allergic siya sa karamihan sa mga ito. Panatiko rin ito ng mga mystery TV shows at interior designs. December 18, 1999, nang pakasalan nito si James Craig. Pagkakasal ay nagpasya ang mga ito na lumipat sa Denver, Colorado. At doon ay binuo ang kanilang pamilya. Biniyayaan ng mga ito ng 6 na anak. Kapwa elders ang dalawa sa The Church of the Latter-day Saints o LDS. Si James bilang Youth Council at si Angela bilang Choir Director at Family History Consultant. Hands-on si Angela sa kanyang mga anak. Ayon sa isang kaibigan, quote-unquote, she's a phenomenal woman and the best mother you could imagine. Suportado rin ito ang asawang si James sa kanya namang career. My name is Dr. Jim Craig and I practice at Summerbrook Dental Group. My approach to dentistry begins with sincerely listening to the patient and wanting to find out more about where they're coming from and what they're looking for and what they want. I also have a very strong philosophy that a happy team makes happy patients. And we have such a wonderful team here at Summerbrook. There's really no weak links. And I love hearing patients talk to me about how the positive interactions with my staff have affected their comfort level at the office. That's one of the hallmarks of Summerbrook Dental is that we try to be happy. Kilala si Dr. James sa kanilang komunidad bilang respetadong dentist. Nakatanggap ito ng outstanding customer satisfaction at inilalarawan bilang isang great boss ng kanyang mga empleyado. Magaling umano itong makisama at magiliw sa mga pasyente. Hanggang sa magbago ang lahat para sa masayang pamilyang ito nang magsimulang makaramdam ng pagbabago si Angela sa kanyang kalusugan. At noon ngang March 18, 2023, idineklara na itong brain dead habang nasa ospital. Isang misteryosong sakit ang dumapo rito na naging dahilan ng mabilis na panghihina nito. Biglaan na lamang nag-shutdown ang mga vital organs nito. Kahit ang mga doktor ay hindi mawari kung ano ang sanhi ng sakit ni Angela. Kailan lamang ay napakalakas pa nito. Bilang isang active at outgoing na tao, hindi alam ng kanyang pamilya kung bakit ganoon na lamang kabilis na bumagsak ang kalusugan nito. Pero bago ito, noong March 5, bumalik ang 43 years old na si Angela sa kanilang tahanan matapos ang isang trip sa Utah upang bisitahin ang kanyang kapatid. Kinabukasan, March 6, nang mag-message ito sa 45 years old na asawang si James na masama na ang kanyang pakiramdam. Nabanggit nito sa chat ang protein shake na kanyang ininom ng umagang yon na ginawa ni James para sa kanya. Tinanong nito ang asawa kung dinagdagan ba nito ng higit sa kanyang normal na iniinom na vitamins ang kanyang inumin. Nakakaramdam umano ito ng pagkahilo at tila pagkalito. Kaya naman nagtungo na ito sa emergency room sa Park Adventist Hospital. Nang suriin, hindi naman matukoy ng mga ito ang sanhi ng kanyang sakit at kinalaunan ay pinauwi rin ng araw na yon. Makalipas ang 3 araw, noong March 9, mas lumalala ang mga sintomas ni Angela. Umiikot ang paningin nito at hirap mag-focus. Hanggang sa nagsimula na rin itong magsuka at hindi na rin tanggapin ng katawan nito ang gamot. Sa sobrang dehydration, nagpa-admit itong muli sa Parker Hospital.
Doon ay sumailalim ito sa lahat ng test na posibleng sanhi ng kanyang sakit. Sa isang palitan ng mensahe mula kay Angela sa kapatid nito at kay James, inakala ni Angela na mayroon na itong diabetes o kaya ay autoimmune disorder. Bagamat negative naman ang naging resulta ng lahat ng test. Kitang-kita naman ang pag-aalala ni James kay Angela sa mga text messages nito habang nasa ospital ang asawa. Ayon sa isang text, quote-unquote, "I know it's lonely and boring and maybe sometimes scary, and I just want to be there to support you through all of it." Sa buong paglalagay ni Angela sa ospital, patuloy ang pagmamonitor ng kanyang asawa sa kalagayan nito. Parati itong nangungumusta kung ano na ang kanyang nararamdaman. Kung nag-i-improve ba ang lagay nito, at lagi rin itong ipinaparamdam at sinasabi kung gaano siya nito kamahal. Ngunit ilang araw na ang lumipas, wala pa ring pagbabago sa sitwasyon ni Angela. Hindi pa rin matukoy ang sakit nito. Hanggang noong March 14, nagpasya silang i-discharge na ito sa ospital at lagyan na lamang ng oxygen sa kanilang bahay. Bagamat wala pang 24 oras mula nang maiuwi ito sa kanilang tahanan, isinugod si Angela ng kanyang kapatid sa Colorado University Hospital Emergency Room bandang alas 11 ng umaga. Maya-maya pa, dumating na rin roon si James. Bago ito ay dumadaing na si Angela sa nararanasang severe headache at dizziness. Bandang alas 2 ng hapon, nag-seizure ito at noon ay mabilis na lumala ang kondisyon. Nahirapan ng mga doktor na i-intubate ito. Dumanas ito ng internal cranial pressure at hindi na rin nagre-responde ang mga pupil nito. Kaya naman inilipat na ito sa intensive care unit. Maya-maya pa, dumating na rin roon ang business partner at best friend ni James. At noon ay kinausap nito ang isang nurse at sinabi ang kanilang suspisyon ukol sa kalagayan ni Angela. Malakas ang kutob ng mga ito na nilason si Angela ng kanyang sariling asawang si James. Idinetalye ng mga ito kung paano nabuo ang kanilang suspetsa kay James. Ayon sa business partner nito, isa sa kanilang empleyado ang lumapit sa kanya ng umagang yon. At ibinulgar nito ang tila mga kakaibang kilos ng kanyang boss ng linggo ring yon mula nang maospital ang asawa nito. Isang package umano ang idiniliver sa kanilang office na aksidente nitong nabuksan. Naglalaman ito ng substance na kailanman ay hindi nila ginamit sa opisina at sadyang wala ring dahilan upang ihatid roon. At nang basahin na nito ang label, nakasulat rito ang salitang potassium cyanide. Nang malaman ni Dr. Craig na napakialaman ng empleyado ang package, sinabi nito sa kanya na isa itong personal item at saka dali-dali itong binitbit sa kanyang opisina. Nang mga panahong yon ay hindi nila ito masyadong pinansin. Bagamat nang bigla ang magkasakit ng malubha si Angela at hindi gumagaling, doon na nila napagtanto na maaaring hindi ito basta kaso lamang ng misteryosong sakit. Kaya naman noon ay ipinaalam na ng empleyado sa managing partner ni James ang nalalaman. Pero bago pa man ma-realize ng mga ito ang koneksyon ng mga pangyayari, hindi na maisasalba pa ang buhay ni Angela. Lampas hating gabi na noong March 16 nang dumating ang law enforcement sa hospital. Noon ay napag-alaman ng mga ito na comatose na si Angela. At ayon sa mga doktor, hindi nila sigurado kung hanggang kailan pa makakayanan ng kanilang pasyente ang malalang kondisyon nito. Makalipas ang 2 araw mula sa pagbisita ng mga pulis, noong March 18, bandang 4:30 ng hapon, idineklara na si Angela na brain dead. Noon ay agaran nagpasya si James na hugutin na ang life support ng asawa. Itinanggi rin nito ang pagsasagawa ng autopsy at maagap na prineseso ang pagpapakremate sa katawan ni Angela. Pero ang lingid sa kaalaman nito, bago pa man ideklarang brain dead si Angela, sinimulan na ng mga pulis ang investigasyon nang magsumbong ang business partner ni James. Mula sa toxicology report nito, lumalabas na mayroong 3 magkakaibang unusual substance sa katawan ni Angela sanhi ng kamatayan nito. Ang potassium cyanide, arsenic at tetrahydrozoline. At noon nga ay itinuturing na ito bilang kaso ng homicide. March 16, 2023 nang simula ng investigasyon mula sa search warrant sa bahay ng mga Craigs. Nakuha nila roon ang mga device at items na pagmamay-ari ni James, kabilang na rin ang tablet computer,
water bottles na nakapatong pa sa exercise bike, workout style shakers, kasama ng iba't ibang uri ng protein powders, at 2 plastic bags na walang label na may lamang puting powder substance. Kinontak rin ng isang caseworker ng Child Protective Services ang mga pulis matapos ma-interview si James at ang mga anak nito ng magkakahiwalay. Ayon rito, naglahad si James ng mga nakakabahalang statement. Nakapokus ito sa dinaranas na matinding depresyon at pagiging suicidal ni Angela. Ilang beses na umanong nagtangkang magpakamatay si Angela at ni-revive ni James. Ipinaalam rin ito na nakikipag-divorce na ito sa asawa noong December 2022 at mula noon ay mas lumala ang depresyon nito. Sinabi rin ni James na kailan lamang ay na-overdose ang misis at maaari itong lumabas sa toxicology report nito. Bagamat hindi nito alam kung ano ang eksaktong ininom ng asawa. Mula sa mga pahayag ni James, nakaramdam ang caseworker ng pagkabahala at kutob, kaya naman nag-report ito sa mga pulis. Wala umano ni isa sa mga anak nito ang nakapansin na mayroong dinaranas si Angela. Nasa edad 8 hanggang 20 na ang mga ito at may kakayahan na ring makapuna kung nagpakita man ng kakaibang kilos ang kanilang ina. Naniniwala ang caseworker na ito na kung may malalang mental problem si Angela na nakita ni James, hindi imposible na may kahit isa sa mga bata ang makapagpatunay ng anumang senyales. Duda ng mga ito ay gumawa lamang si James ng panakipbutas na istorya. Kinalaunan, nagbigay ng karagdagan pang statements at screenshot messages ang business partner ni James at asawa nito mula sa kanilang mga pag-uusap. Kapwa pumasok sa iisang dental school ang dalawa. Ilang dekada na ring magkakaibigan ang pamilya ng mga ito. At noon ay lubhang nababahala ang mga ito sa mga ikinilos ni James habang ang kanyang asawa ay nakikipaglaban sa sakit. Una nang ipinakita ng mga ito ang mensahe na nagpapahiwatig ng galit ni James nang isumbong sa mga otoridad ang tungkol sa package na idineliver sa kanyang office. Pati na rin ang pagkadismaya nito na makita ng mga bata ang kanilang ina sa huling pagkakataon matapos makuha ng mga pulis ang ebidensya. Kung totoo manong nag-aalala ang mag-asawa sa kanyang pamilya, hindi ito dapat nakipag-usap sa mga pulis hanggat hindi nila ito pinipilit. Ayon sa isang mensahe nito, quote-unquote, I understand why you did what you did. I do. I get it. But if you'd come to me personally man to man instead of talking to everyone else about what you thought you knew, I might have let you in on some details that would have made you less likely to cause this horrible storm. If you had only put me higher on your list of priorities instead of putting everyone else's opinions in gossip ahead of me, for that, I'm very, very mad at you. Mula naman sa pagkumpiska ng mga pulis sa cellphone ng mag-asawang Craig, nakita ng mga ito ang palitan ng mensahe ng dalawa ilang araw pa hanggang March 18. Kabilang na ang unang araw nang makaramdam si Angela ng panghihina ng katawan nito, na dinipensahan naman agad ni James na wala itong kinalaman sa pagkakataong yon. Ayon rito, quote-unquote, Given our history, I know that this must be triggering. For the record, I didn't you. I'm super worried though you really looked pale before I left, like in your lips even. At habang nasa ospital ang asawa, nag-message si James sa isang kaibigan. If it wasn't my wife, this would be kind of a fun puzzle to try to work out. Lumalabas na 5 o 6 na taon na ang nakakalipas, minsan ang drenoga ni James ang misis. Nagmula ito mismo kay Angela nang ikwento nito sa kanyang kapatid ang nangyari. Ito ay upang makapunta umano si James sa kanilang banyo para bigyan ng sarili ng lethal injection nang sa gayon ay hindi ito mahanap o mapigilan ng asawa sa gagawin nitong pagpapakamatay. Bagamat ayon na rin kay Angela, noon ay wala naman itong nakikitang kahit anong ebidensya na gustong kitilin ni James ang sarili. At mula noon ay hindi na muli pang napag-usapan ng dalawa ang insidente. Ibinulga rin ng kapatid ni Angela ang ilan pang mga bagay na sa kanya lamang na ikikwento nito. Kabilang na ang masalimuot na pagsasama ng mag-asawa na hindi batid ng mga nakakakilala sa mga ito. Ibinahagi ni Angela sa kanya ang tungkol sa multiple affairs ng asawa nito sa ilang taon na nilang pagsasama. Pati na rin ang pag-amin ni James ng addiction nito sa pornography mula pa lamang nang maging teenager ito. Nang makausap naman ng law enforcement ang office manager na 6 months pa lamang nagtatrabaho kay James, nabanggit nito na naikwento sa kanya ng kanyang amo na noong March 6 nag-workout ng magkasama ang mag-asawa.
At nang matapos ay ginawan ito ni James ng shake bagamat dinagdagan umano nito ng protein sa inumin ni Angela dahil sa pagiging matamlay nito. Doon na nga rin sumama ang pakiramdam ni Angela hanggang sa dalhin na itong ospital. At sa parehong pagkakataon nang makalabas ito, iyon rin ang unang pagkakataon na makita ng office manager si James sa kanilang exam room gamit ang computer doon. Nagtaka umano ito dahil mayroon naman itong sariling computer sa kanyang opisina. Bukod pa ang laptop na kadalasang iniuuwi nito sa kanilang bahay. Hindi nito kakailanganin ng computer, mapuwera na lamang kung may pasyente ito. Bagamat ng araw na yon ay solo lamang naman ito. Hanggang sa umuwi na ang manager habang naiwan pa rin sa exam room si James. Maya-maya pa, nag-text umano ang kanyang boss na may parating itong package kinabukasan at nagbilin na wag itong bubuksan dahil personal niya itong order. Noon ay na-admit namang muli si Angela sa ospital kaya sinamahan ito ng asawa at hindi ito nakapasok sa trabaho. Nag-text naman ito sa manager na hindi ito sigurado kung tatagal pa ang buhay ng asawa. Karugtong ng mensahe nito ng pangungumusta sa kanyang opisina. At noong March 13, nang dumating na ang package, nagulat na lamang ang manager na bukas na ito. Aksidente itong nabuksan ng office staff sa pag-aakalang para ito sa kanila. Kaya naman muli itong binalot ng manager upang ilagay sa table ni James. Noon ay nakita nito ang order slip na may nakasulat na potassium cyanide. Nang mapag-alamang pabalik-balik sa ospital si Angela at hindi pa rin gumagaling, sinearch na ng manager sa internet ang side effects ng cyanide poisoning. At tugmang-tugma ito sa mga sintomas ni Angela. Kaya naman hindi na ito nag-atubili pa at ipinaalam sa kanyang boss ang natuklasan. Mula sa mga impormasyong ito, agad na sinuri ng mga investigador ang computer na ginamit ni James sa exam room. At doon ay kinalkal ng mga ito ang web history ni James. At natuklasan ang isa pa nitong Gmail account na naiiba sa alam ng kanyang mga katrabaho. Nilagin ito ni James upang magsagawa ng iba't ibang search. Gaya ng kung ilang gramo ng pure arsenic ang makakapatay sa tao at kung madedetect ba ito ng autopsy. Ginamit rin ang parehong account sa pag-order ng arsenic metal sa Amazon noong February 27, 2023 at i-deliver ito sa kanyang bahay noong March 4. Iba pang kahina-hinalang searches ang natuklasan ng mga ito mula naman sa YouTube. Kabilang na ang top 5 undetectable na lason na hindi nagpapakita ng senyales ng foul play, paano gumawa ng lason at top 10 deadliest plants. At kasama nga sa listahan ng top 5 undetectable poisons ang cyanide at arsenic. Hindi lamang ang mga ito ang chemical na in-order gamit ang dummy Gmail nito. Sa palitan ng message sa pagitan ni James at ng Midland Scientific, isang distributor ng laboratory products, bumili ito ng potassium cyanide na nakatakda sanang dumating noong March 13 at hindi kinabukasang araw. Pero na-delay ito at ito ang pinaniniwalaang package na aksidenteng nabuksan ng isang staff. Bukod sa mga ito, nabulga rin mula sa Gmail nito ang mga romantic messages mula sa isang babae. Nakita roon ang 2 flight itineraries kung saan magta-travel ang babae mula Austin, Texas, patungong Colorado sa mga petsang March 8 to 10 at March 16 to 20. Napag-alaman nila na ang babaeng ito ay nagngangalang Karen Kane, isang successful orthodontist na nakilala ni James sa isang conference earlier ng taong yon. Nakaschedule ang first trip nito sa petsa kung kailan na ospital si Angela sa ikalawang pagkakataon. Habang ang ticket para sa second trip ay parehong date kung kailan dumating ang order nitong arsenic. Sa isang interview, ipinaliwanag nito na nang magkakilala sila ni Dr. Craig ay nasa final stage na ito ng kanyang divorce sa asawa. At yun din ang sinabi sa kanya nito, na nasa proseso na sila ng paghihiwalay ng kanyang misis at hindi na umano sila nagsasama sa isang bubong. Nang tanungin kung naniniwala ba ito na posibleng nilason ni James ang asawa upang makapiling ito, agad namang umalma si Karen at sinabing malabo ito dahil wala pa naman silang napapag-usapang para sa kanilang future. Halos kakasimula pa lamang rin noon ng kanilang relasyon at hindi pa gaanong kalalim at kaseryoso. Nang mga panahong bumisita naman si Karen sa Denver, Colorado, ay nasa life support naman si Angela at nasa ICU dahil sa seizure. Ngunit napansin umano nito na wala man lamang bakas ng pagkabahala o stress si James.
At siya pa mismo ang kusang nagtanong rito kung sigurado ba itong ayos lamang ang nobyo. There's no way I'm motive. There's been no planning a future together. She says he told her he was also going through a divorce as she had been. He told me they hadn't been living together. He had an apartment. Kane visiting Craig in Denver. Angela was on life support after suffering a seizure. He at no point seemed stressed or anxious or, I mean, really I had to drag it out. I'm like, are you sure you're okay? Because he seemed okay. Kane says they met for dinner twice. At nang ideklara namang brain dead si Angela, ay nagawa pa umanong mag-dinner ng 2 beses ni Karine at James. At sa kanilang second date, inamin ni James sa kanya na nag-aagaw buhay na noon si Angela. Noon rin ay tinapos ni Karine ang kanilang date at pinilit si James na puntahan nito ang asawa at kailangan nito ng kanyang pamilya. I can't even imagine the loss of a family member and then to consider that it could be at the hands of someone that had been in the family for 25 years. Naniniwala ang mga eksperto na ang protein shake na inihahanda ni James sa kanyang asawang si Angela sa tuwing magbo-workout ito ang nakalason rito. Ito rin ang natatanging bagay sa kanilang bahay na hindi na-consume ng iba pang miyembro ng kanilang pamilya. Mula sa toxicology, lumalabas na sa mga unang pagkakataon ay binigyan muna ito ng kakaunting dami ng lason at nang hindi agad ito umepekto, doon na ito binigyan ni James ng mas maraming portion at mas nakamamatay na dosage. Malinaw na hindi aksidente ang lahat at pinagplanuhan ito ng maigi. Napag-alaman rin na mayroong 3 insurance policy si Angela at si James ang kapwa beneficiary. Bukod sa pagsusugal, nadiskubre rin ang malaking utang na kinakasangkutan ni James mula sa pag-i-invest sa cryptocurrency. Tinatansyang aabot sa $1 milyong ang utang nito dahil sa pagkalugi sa investing. Dahil na rin sa pagiging risk-taker ni James ayon sa business partner nito. Noong March 19, 2023, naaresto si Dr. James Craig para sa kasong premeditated first-degree murder. Noong una ay hindi ito binigyan ng bond dahil sangkot ito sa capital offense pero sa huli ay pinahintulutan rin ito ng Colorado Supreme Court bagamat nakaset ito ng $10 million in cash. Sa kasalukuyan ay hindi pa ito nahahatulan ng anumang krimen at haharap ito sa trial na magsisimula ngayong April 2024. Hindi naman makapaniwala ang mga taong nakakakilala sa mga Craigs na magagawa nitong paslangin ang sariling asawa. 25 years ng kasalang dalawa nang mangyari ang insidente. Humihingi naman ng privacy ang pamilya ni Angela para sa 6 nitong naulilang mga anak. Kung nagustuhan mo ang ating kwentong krimen, huwag kalimutang mag-like, subscribe at comment sa kung ano ang iyong opinyon tungkol rito. At laging tatandaan, mahalaga ang buhay, huwag kang papatay. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.